Story time nung isa sa mga lowest moments of my life. Hi, it's Angela. Hindi naman perfect yung buhay ko, hindi ako mayaman, wala pa akong any property or sasakyan. Pero I'm happy to say na kahit papano, ang layo na rin ang narating natin. Pero syempre, before ng lahat, marami na rin ako napagdaanan. Share ko lang yung isa sa mga lowest moments ko. It was during the pandemic. Independent naman kasi akong bata. So, nung na-lockdown ako mag-isa for a month, nung pandemic, hindi ko super na-feel na hirap ako. Well, syempre, except sa challenge mag-source ng food to survive kasi wala akong ref noon. Pero nasa maayos na apartment naman ako. Kasama ko si Mako, yung cat ko. And every week ata, binibigyan kami ng school ng relief goods dati. Pumipila kami. Grabe, akalain mo yun, no? Pag nire-recall ko. Minsan hindi ko sure kung nangyari ba talaga yun. Pero yung pinaka-moment talaga na nag-sink in sa akin nung pagka-lockdown ko ng pandemic was after pumunta ko sa school para magpalista. Kasi meron silang program no na mahahatid nila yung mga na-lockdown na students sa kanya-kanyang province. So, pumunta ako sa school. And nung pauwi na, wala akong masakyan. For reference, sa CLSU ako nag-aral before. And yung apartment ko is sa Roseville, sa San Jose. Sinerch ko sa Google Maps. Mga 42-minute walk. Well, hindi naman siya super layo. Kaya naman siyang lakarin. Pero yung setup kasi doon, yung highway, ang bibilis ng mga sasakyan. Tapos wala talagang establishments sa side. Walang mga building, walang mga 7-Eleven. As in, puro palayan lang. Yung mga nadadaanan nyo pag nag-road trip, ganun. Tapos hindi pa siya walkable. Tapos diba that time, walang jeep, walang trike, walang any public transpo available. Kasi may social distancing. So wala akong choice noon kundi maglakad pa uwi. Tapos ang payat-payat ko pa, ang init-init. Tapos yung nilalakaran ko, wala namang parang allotted space for walking. So pag dumadaan yung mga sasakyan, ang bibilis nila, para akong hinahangin. Doon ako first time na iyak nung pandemic. Feeling ko, mag-isa lang ako. Walang tutulong sa akin, situation ko. As in, kailangan ko mag-survive mag-isa. Syempre may social distancing, diba? So, naintindihan ko naman na walang pumapara sa akin. Lalo na syempre, stranger lang ako naglalakad sa kalsada. Ayun, naglalakad ako umiiyak. Sa isip ko nun, parang bakit ba ganito yung buhay ko? Deserve ko ba to? Ganun ako. Pero hindi ko rin makakalimutan na may trike na pumara sa akin. Hindi ko yun kilala. Tapos hindi ko rin siya pinara. Pero huminto siya. Tapos tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Kaya dinatid na ako doon. Pagbaba ko, inabutan ko siya ng bayad. Tapos hindi niya tinanggap. Hindi ko rin nakuha yung name ni kuya kasi para ang bilis na pangyayari. Pero palagi kong wini-wish na sana kung nasan man siya. Sana naging mabuti na rin yung world sa kanya. Kagaya sa atin. Ayan lang, share ko lang kasi pag naalala ko, naiyak pa rin ako. And yun, naalala ko yun nung nabasa ko yung comment. Ang galing lang kasi pag na-recall ko yung mga times na ganon, nakaka-proud kasi na-survive ko yun and nakaka-amaze din. Kami parang kailan lang yung pandemic and parang hindi siya totoo. Pero alam ko, after everything, deserve ko naman lahat ng meron ako ngayon. And syempre, thank you sa inyo for supporting me.